Ito po yung sinasabi ng ating Diyos para sa ating presidente. Kanina lamang po yan, alas 4 ng hapon, sa aming devotion. Ito po yung pinagbibili ng Lord. Sabi niya ganun, anak, nais kong patuloy ninyong tutukan sa panalangin ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang siya ay manatiling nasa pwesto ng Panguluhan sa kabila ng pagbabanta ng mga taong naglalayong siya ay ibagsak. So mga kababayan, patuloy pa rin ang pagbabanta o mga plano nitong mga taong gusto siyang patalsikin sa pwesto para sila naman ang pumwesto. Ano po? Pero yun nga po, katulad ng nababanggit na rin natin sa nakaraan, na yung mga nagpaplanong yan ay mabibigo. Hindi sila magtatagumpay sapagkat sila ay lalagapak ng talunan. Ano po? Pero ito po yung isang magandang sinabi ng Lord na, anak, maraming tao pa ang patuloy na susuporta sa inyong Pangulo habang lumalakad ang araw. Wow, di po ba naman? Makikita ng mga Pilipino kung ano ang ginagawa ng inyong Pangulo para sa kapakanan ng inyong bansa. So, kaya iyan po ang patuloy nating ipanalangin po. Salamat dahil marami rin namang mga Pilipino bukod doon sa 31 million na meron pa rin mga susuporta sa kanya mula sa mga ibang kahit na po mga dilawan o DDS yan, no po. Dahil kasi nakikita naman nila para sa bayan ang ginagawa na ating presidente. Ano po? Kaya yan po yung patuloy nating ipanalangin. Yan po yung sinasabi ng Lord, no? Alam nyo, ito yung sinasabi pa rin na maraming humuhusga sa ating presidente, di po ba? No? Maraming humuhusga. Pero nananatili pa rin siya mabait at maunawain. Sabi nga nung narinig ko kay Mike Abe, sabi niya, naku, dapat naman minsan-minsan wag namang masyado mabait ang presidente. Kaya ganun. Kailangan, kasi nga mabait at maunawain, ayaw ng kaguluhan, di ba? Tingnan nyo, yung mga pinagsasasabi ng ex-president, no? Hindi siya nag-retaliate, no? Pero alam nyo, maganda rin naman yun kasi ang sinasabi ng Lord sa Romans, sabi niya ganun, do not repay evil for evil, sabi niya ganun, because I will repay. So bahalang magtanggol ang Diyos sa kanya, no? At bahalang gumanti sa mga gumagawa sa kanya ng masama. Kaya nagpapatuloy lamang siya sa kanyang trabaho. Kaya ganyan yung ating presidente. So, patuloy lang natin siyang tutukan sa panalangin. Iyan po ang gusto ng ating Diyos para sa ating presidente, para manatili siya sa kanyang pwesto sa kabila ng pagbabanta nitong mga nagnanais na siya ipatalsikin. At tandaan po natin, hindi siya mapapatalsik. Siya pa ay mananatili sa kanyang pwesto bilang presidente hanggang siya ay makatapos ng termino. And by that time, we are praying na itong ating presidente at ang bansa ay maunlad, mapayapa. Di ba? Yun. So, yun po yung gusto natin. At yan po ang gusto ng Lord para sa Pilipinas. No po? So, yun po. Ito po si Lola Madam nagsasabi sa inyo na kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo. At saka mag-like, mag-share, at mag-follow na rin sa TikTok, si Gloria Cagacian Villanueva. So, ito ang inyong Lola, nagsasabi na sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye-bye!